Yamaha YTX 125 fuel capacity. Ilan nga ba talaga? Gano'n ba kalaki ang fuel tank ng ating YTX? So, ito, pag-usapan natin kasi may iba na pag nagkakarga daw sila, yung naka-reserve na siya, tapos magkakarga sila, kumakaya daw o kinakaya ang kinakaya ang 9 liters. So, pag-usapan natin. So, ito, based sa ating owner's manual, ang nakalagay na capacity ng ating YTX o yung capacity ng ating tangke ay ayan 7.6 liters, or pagka US gallon 1.7. Tapos ang fuel reserve natin is 1.1. So dito sa sa fuel reserve natin, kung titignan nyo, 1.1 liters ang sabi, ibig sabihin dun sa ating fuel cock o yung ating fuel faucet, ayan, pagka di ba usually ginagawa natin naka-on, tapos biglang pumugak na sign na napaubos na ang ating gasolina, itinataas na natin, which is reserve. So yun na yun. Pagka naka-reserve na ganyan, meron tayong 1.1 liters pa na natitira sa ating tangke, or 0.24 gallons US. US gallon or US standard. So, eto yung 7.6 liters, kasali na dyan yung 1.1 liters. Yung iba siguro sasabihin nila parang mali, kasi kung ganun, hindi ba 8.7 liters? Kung minsan nga pagka from reserve, pag naggasolina daw maabot ng 9 liters 9 liters para ma-full tank. Ganito kasi yan. Eto, buksan natin itong ating tangke. Sikip yata ngayon, ayan. So, ayan. Kung titingnan nyo, assuming na naka-reserve tayo, or sabihin na nating walang laman tong tangke, as in na-drain siya, naubos, nagpakarga ka ngayon, nagpa-full tank ka, yung sinasabi nila na 9 liters, yun yung puno. Pinakapupuno-puno nila hanggang dito. Nakikita nyo ba yan? Yan. Ayun, nasa gilid may butas pa dun, parang breather. Dinalampasan pa nila yan, pinapaabot nila hanggang dito sa pinakabibig. Yun yung 9 liters. Kaya sinasabi nila umaabot siya ng 9 liters. Pero sa katunayan, ang sinasabi lang na nitong manual na 7.6 liters na fuel capacity is hanggang dyan lang, ayan, yung nakikita nyong malaki butas sa gitna, tapos may parang oblong na dalawa sa gilid, tapos butas sa gitna na yon. Kaya parang screen na yan. Dapat hanggang dyan lang sa level na yan. Yun yung 7.6. Kasi kapag ginawa nating sobrang full tank, may tendency na sisingaw lang dito sa ating takip.
Sisingaw lang dyan, oh. Dahil, lalo na pagka mainit, nag-e-expand ang gasolina, eh. Kaya yung iba, sasabihin nila, natural na... Teka, isasara ko muna. Natural na pagka ganun kapuno, mapapansin nyo nagbabasa ng gasolina dyan sa mismong susian. Yun eh, kaya kuminsan pinagbibintangan nila na napapasok daw ng tubig dahil nga nakikita na sumisingaw yung gasolina dyan. Sa opinion ko lang, magkaiba kasi ang karakteristik ng gasolina at saka ng tubig. Ang gasolina is mas madaling mag-vaporize. Mas madali siyang sumingaw kumpara sa tubig. Kaya pagka sobrang puno nitong tangke natin, may tendency talaga na sumingaw dyan. Unlike dun sa buksan ko ulit. Unlike dun sa kapag 7.6 liters lang ang kinarga mo, yung hanggang dito lang sa may ano, yan, yung parang stopper na yan or yung parang harang na yan. Pagka hanggang dyan lang, mainit man ang panahon at saka kumakalug-kalug man itong sasakyan dahil sa biyahe, itong motor dahil sa biyahe, ayun no, sa gilid may butas eh. Yan yung pinaka-breather. So kumbaga, naglalaro-laro lang dyan sa loob yung gasolina. So, mami-minimize ang pagsingaw dito sa susian ng ating fuel cap. So, ganun. Kaya hindi din advisable na pinakapupuno-puno natin eh. Yung saktong lang, kaya nga may guide na nga dun, no? Para hanggang dun lang sana. Yun yung 7.6 liters kung susumahin. So ngayon, dun sa 7.6 liters, bastante na yan kung tutuusin eh. Kasi sa sobrang tipid nitong ating YTX, imagine niyo ang consumption nito ay na averaging 50 kilometers per liter. Ma-achieve mo yung 50 kilometers per liter on the average kapag ito yung mga considerations naka-single siya, single motorcycle, or walang nakasabit na sidecar, o hindi mo kinabitan ng sidecar. Tapos nakakondisyon ang makina mo, nakatono maigi ang karburador mo. Yun, kapag lahat na yon, ma-achieve mo ang average na 50 kilometers per liter. Isipin nyo doon sa 7.6 kilometers na or 7.6 liters na gasolina, tapos on the average 50 kilometers per liter, malayo na tatakbuhin mo nun eh. Pagka kinumpute mo yun, maabot siya ng 380 kilometers dun sa isang full tank. 380 kilometers bago ka tuluyang maubusan. Nagamit mo na rin pati ang reserve na fuel nito. So, kumbaga, ilagay na lang natin sa average. One full tank ng ating YTX kaya ng 350 kilometers. Isipin mo, 350 kilometers. Malayo na rin yun. Or kahit na sabihin mo pang parang sagad na natin 300 kilometers lang, o at least 300 kilometers, nakatakbo ka ng 300 kilometers, sigurado naman ako na hindi ka pa naka-reserve. So, one full tank ng YTX natin, 300 kilometers or 300 kilometer run,
yun, naka 300 kilometers ka na ng tinakbo, saka ka pa lang aabutin ulit ng reserve. Ganun katipid itong ating motor. So, ayun, yung mga nalilito-lito sa kung ano daw bang tank capacity ng ating motor, ayun na nga, yun na yung talagang capacity niya is 7.6 base sa ating user's manual o ating owner's manual. So ayun, sana nakapag-share na naman ako ng knowledge. May mga natutunan na naman kaalaman yung mga ating kapwa YTX users. And ayun, maraming salamat sa nanood hanggang dito sa huling parting to. Ride safe mga ka-YT. Salamat.